Nilikas na dapat kagabi ang isang kababayan natin sa Gaza, pero pinili niya magpaiwan alang-alang sa kanyang anak. Saksi, si JP Soriano. Ako si Rebelina Cargulio po, na nandito po sa Gaza, dito sa Kanyunis po. Ito po, nandito kami. Nakikita naman po ninyo, wala kaming sasakyan, walang kuryente, walang mabiling pagkain. Mistulang ghost town na sa bahaging ito ng Gaza kung nasaan ang kababayan nating si Rebelina. Paubos na rin ang supply nila ng pagkain. Mayroon naman po akong tindahan, na malit na tindahan. Ang kaso po, wala nang laman. Baka maubos na ito. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng makakain po. Kasama sana si Rebelina, kanyang anak na babae at kanyang apong lalaki sa mga lalabas ng Gaza papuntang Egypt kagabi. Pero hindi na rin sila tumuloy para hindi maiwan ang anak na lalaking person with Down syndrome na ayaw ring umalis nang hindi kasama ang kanyang Palestinang asawa. Nang magpalista kasi sila, hindi pa malinaw kung pwedeng sumama ang mga asawang Palestinian. Nagdadalawang isip ako po na iiwanan ko ang aking anak na lalaki na ang ano ko, isisib ko ang sarili ko pero maiiwan ang aking anak, kaya parang hindi ko rin na ma-attempt. Huli na para humabol sila kasunod ng abisong pwede nang sumama ang mga asawang Palestino. Ipinaabot na namin sa Philippine Embassy ang hiling nilang mailista sa next batch ng lilikas mula Gaza. Ang problema na lang ngayon, Walang masakyan dahil walang takot ang sasakyan na pupunta dito na dadalhin kami sa border. Ang humihila po ay horse, yung horse, yun ang sinasakyan ng mga tao rito. Tapos sinisingil pa po yun. walang bomb shelter ngayon sa kanilang lokasyon. Kung halimbawa malakas na malakas yung pasabog sa amin po, yung mga salamin titilapon po sa amin at matatamaan po kami. Here we have a bad situation. We have a bomb and very near from my situation, my house, and like the near situation like Hamad City, a lot of bomb of the apartment. Wala ring kuryente para sa ref na pag-iimbaka ng pagkain. Pero higit daw dyan, ang kailangan nila sa ngayon. Huwag na yung pagkain po. Ang hinihiling, ipag-pray naman ninyo na makasolve na kami pa dito sa guluan. Makikita-kita po tayo ulit sa Pilipinas. Ipinagpapasalamat naman ng Foreign Affairs Department ang mediation o yung pamamagitan ng Qatar para payagan ang mga dayuhan kabilang na ang mga Pilipino na lumabas ng Gaza. Sa gitna ng patuloy na airstrikes at kakulangan ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan, maraming taga-Gaza ang sa tent city muna naninirahan o di kaya sumisilong sa ospital. Ang mga foreign minister ng G7 o grupo ng pinakamaunlad na bansa sa mundo naglabas ng pahayag na kumukondena sa pag-atake ng Hamas, nananawagang pakawalan ang mga bihag at magpatupad ng humanitarian pause para sa pagdadala ng ayuda sa mga taga-Gaza. At sa gitna ng pagdikas ng mga dayuhan at foreign passport holder sa Rafah Crossing patungong Egypt, may mga pinipili pa ring manatili sa Gaza. Ang doktor na ito, inihatid sa crossing ang kanyang pamilya na may Moldovan citizenship para sa kanilang kaligtasan. Pero siya mismo mananatili sa Gaza, alang-alang daw sa kanyang mga pasyenteng nangangailangan sa gitna ng gyera. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.